sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Wala raw tao ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya nga tayo merong kaibigan at kapareha sa mundo upang may makasama tayo. Pero paano kung hindi pangkaraniwan ang maging kaibigan natin? Ituturing pa rin ba natin silang kaibigan kahit na hindi natin sila kapwa-tao? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga avid listener ng programa ninyong Papa Dudut Stories. Ako nga pala si Arkin, 30 years old at isang private company employee dito sa Taguig. Wala pa akong sariling pamilya at mag-isa lamang na nangungupahan sa aking maliit na apartment for 10 years. Masaya naman ako. Kahit na mag-isa lamang ako at masasabi ko na hindi ako naho-homesick. Kung tatanungin ninyo ako kung nasaan ang pamilya ko ay nasa Rizal sila at minsan lamang sa isang buwan ako doong umuwi para dalawin sila. Hindi kasi kami masyadong close, lalo na ng mga magulang ko at habang lumalaki ako ay nadiskubre ko kung gaano kagulo ang pamilyang kinalakhan ko. Magsisimula ang lahat nung nasa grade 5 ako, Papa Dudut. Sa Rizal pa ako noon nag-aaral. Kung i-describe ko ang aking sarili ay masasabi ko na timid lamang ako. Tahimik din ako at hindi papansin. Sa pisikal ko namang katangian ay patpatin ako kahit na malakas naman akong kumain. Kaya nga naging tampulan ako ng tukso ng mga kamag-aral ko lalo na nung elementarya. Oo, biktima ako ng bullying at isa yon sa mga rason na ayaw ko nang balikan sa aking kabataan kung meron mang pagkakataon. Sa tuwing naiisip ko kasi ang mga karanasan kong yon, ay parang nasusuka ako. Bukod doon ay nahihirapan akong huminga. Ina-anxiety at taka ko knowing na nakakatrauma talaga ang sitwasyon na pinagdaanan ko. Hindi nyo naman ako masisisi dahil naranasan ko noong ikulong sa CR ng eskwelahan namin na inabot ng hating gabi. Saan nyo ko dadalhin? Bitawan nyo ako. Panaghoy ko sa aking mga kaklase. Pero imbis na maawat, bitawan ako. Patuloy lamang nila akong kinakaladkad patungo sa bakante at abandonadong banyo ng eskwelahan namin. Ewan, pero ang alam ko ay meron namang rumorondang gwardya sa naturang paaralan na yon. Pero ng mga panahon na yon ay wala akong nahinga ng saklolo. Diyan ka lang sa banyo. Diyan ka lang mag-isa para kunin ka ng halimaw. Sabi sa akin ni Glenn, yung kamag-aral ko na medyo malaki ang pangangatawan. Dahil malakas kumain. Bale 3 silang kaklase ko na lalaki na nagdala sa akin sa banyo na yon para ikulong. Kung paano nila ako napapunta doon ay dahil nagtiwala ako sa kanila na gusto nilang makipagkaibigan sa akin. Sikat kasi ang grupo nila sa classroom namin, Papa Dudut, kaya naman minsan akong nangarap na maging isa sa mga miyembro nila. Tapos isang araw ay kinausap nila ako at tinanong kung gusto ko raw bang sumali sa grupo nila. Siyempre bilang mahiyaing bata na walang masyadong kaibigan ay naisip ko na baka astig tingnan kung magiging kaibigan ko sila. Kaya naman mabilis nila akong napapayag at napasunod sa gusto nilang gawin ko. Para raw maging ganap akong miyembro ng grupo nila.
Bago ang tagpo na kinulong at iniwan nila ako sa banyo ng eskwelahan namin, nauna na nila akong binuli sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga bag nila tuwing uwian. Hindi ko pa alam ang salitang bully ng mga panahong yon. Ang tinanim lang ni Glenn sa isipan ko ay parte yon ng mga kailangan kong patunayan para makasali ako sa kanilang samahan. Siyempre dahil sa kagustuhan kong mapabilang ay sinunod ko ang kagustuhan nila. Bukod sa pagbubuhat ng mga bag nila tuwing uwian, ako rin ang bumibili ng pagkain nila sa recess mula sa baong pera na inipon ko. Kapag binibigyan ako ng nanay ko ng baon, iniipon ko yon para may pangbigay sa kanila tuwing Biyernes ng hapon. Para makaipon ng malaki-laki. Kung todo tipid na ako sa pansariling gastos ko. At hanggat maaari dinadamihan ko na lamang ang pagkain ko bago pumasok sa eskwelahan. Lahat ng iyon ay ginawa ko para lamang makibagay, Papa Dudut. Napag-iiwanan kasi ang tingin ng mga kamag-aral ko noon sa mga kapwa namin estudyante kapag wala kaming grupo na sinasamahan. Bukod doon ay tampulan din ang tukso sa silid-aralan namin kapag mag-isa ka lamang. Wala kang masusumbungang kaibigan at walang magtatanggol sa iyo pag kinakailangan. Kaya nga kahit mukhang agrabyado na ako ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagsunod sa grupo ni Glenn sa pag-asang magiging magkaibigan na kami. Pero hindi yun nangyari at tila suntok sa buwan na mangyari yon dahil nga sa una pa lamang ay wala ng intensyon si Glenn na maging kaibigan ako. Pagkatapos nila akong pakinabangan ay nagawa pa nila akong pasakitan. At yun nga ay noong nakaya nila akong ikulong ng mag-isa sa banyo ng aming eskwelahan. Iyak ako ng iyak dahil takot ako sa dilim, Papa Dudut. Tapos kung ano-anong pangit na senaryo ang nai-imagine ko. Andun din yung mga nakakatakot na eksena na napapanood ko sa telebisyon dahilan upang magtayuan ang mga balahibo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, paus na ako sa kakasigaw ngunit parang walang nakakarinig sa akin. Nagulat pa ako at muling natakot nung may narinig akong gumapang sa aking katawan. At nung napagtanto kong daga lamang yon, ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Sobrang takot ko talaga noon, Papa Dudut. To the point na kakapusin ako ng hininga. May phobia pa naman ako sa masisikip na lugar. Kaya para hindi na lumala ang sitwasyon ko ay naisipan ko na lamang na magdasal. Pinikit ko sa kadiliman ng aking mga mata at umusal ng panalangin sa Panginoong Diyos. Hindi ko na lamang namalaya na nakatulog na ako at nagising na mga papalapit na yabag. Maya-maya pa ay tuluyan ng sumikat ang araw at narinig ko mula sa labas ng banyo na pinagkakakulungan ko ang boses ng Ate Ella ko, ang kaisa-isa kong kapatid na may pakialam sa akin. Hinahanap niya ako, Papa Dudut, kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon para kunin ang atensyon niya. Ate Ella! Ate Ella, andito ako, tulungan mo ako, ate. Takot na takot kong sigaw bagaman may kasama ng pag-asa ang boses ko. Dahil sa sigaw ay natunto ni na Ate Ella ang kinakaroonan ko kaya naman nakalabas ako sa pinagkakakulungan kong banyo, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak na yumakap sa ate ko matapos kong makalabas. Agad ako nakaramdam ng labis na kaligtasan at kapanatagan sa puso. Ni hindi ko akalain na sisikatan pa ako ng araw dahil nga sa tindi ng takot ko. Papa Dudut, nung tinanong nila ako kung sino ang nagkulong sa akin sa banyo ay agad kong sinuplong sina Glenn. Nagalit pa sila sa akin at sinabihan akong sinungaling ngunit buti na lamang at merong estudyante ang nakarinig sa kanila habang nagtatawanan at pinag-uusapan ako matapos akong iwan sa abandonadong banyo. Kaya lalo silang nadiin. Natatandaan ko pa na pinatawag ang mga magulang nila noon subalit hindi sumipot ang akin. Abala lang daw kasi kaya si Ate Ella na lamang ang sumama sa akin, Papa Dudut.
malaki ang utang na loob ko sa ate ko dahil dumating siya para tulungan ako. Simula mga bata pa lamang kami ay siya na talaga ang kapatid ko na merong pakialam sa akin. Higit pa sa mga magulang ko kaya naman mahal na mahal ko siya. Pinangarap ko at palaging laman ng mga panalangin ko na hindi sana kami magkahiwalay sa pagtanda namin. Ate, wag mo kong iwan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Malungkot kong saad sa ate ko. Nung araw na yon kasi ay abala siya sa pag-iimpake ng mga damit at gamit niya. Sasama na kasi siya sa tiyahin naming papunta ng Davao dahil doon ay mamamasukan siya. Hindi na siya magtatapos ng pag-aaral dahil sobrang hirap ng buhay namin, Papa Dudut. Kaya nagdesisyon ang mga magulang namin na pagtrabahuhin na lamang ang ate ko para naman meron daw siyang silbi. Hindi naman ako mawawala Aalis lang ako. Di lang tayo magkakasama dito sa bahay pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako babalik. Huwag kang mag-alala kasi kapag may pagkakataon at maluwag ang schedule ko ay uuwi ako dito sa atin para dalawin ka. Ang sabi pa ni ate. Bagaman nandun ang lungkot ng aming pansamantalang paghiwalay ay mababakas pa rin sa tinig niya ang pag-asa ng muli naming pagkikita. Pangako mo yan ate ha. Uuwi ka dito sa atin para bumisita. Pagtiti ako, natawa naman siya. Naninigurado raw ako. Siyempre saad ko na lamang. Muling natawa ang ate ko nung pinasumpa ko pa siya sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kanang kamay. Papadudod sabi ko sa aking sarili ay hindi ako iiyak kapag umalis ang ate ko, subalit noong araw na sumapit ang paglisan niya ay humabol ako. Nainis pa nga sa akin ang nanay ko dahil kalalaki ko raw na tao masyado akong madrama. Pero anong magagawa ko aalis ang pinaka-paborito kong tao sa mundo. Ibig sabihin ay magkakahiwalay na kami ng ate Ella ko, Papa Dudut. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas ni ate ay niyakap ko siya ng napakahigpit. Nangako ulit siya sa akin na may pagkakataong uuwi siya sa bahay namin at magbabanding kami. Bilang bata ay umasa ako na mangyayari yon at pinanghawakan ko ang pangako sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Mabilis na nagdaan ang 1 taon at sobrang saya ko nang sa wakas ay umuwi sa Rizal ang ate Ella ko. Pero masasabi ko na ibang-iba na siya kesa sa ate na nang iwan sa akin noong araw para magtrabaho sa malayo. Parang mabilis na pinatanda ng panahon si ate at halatang mabigat ang klase ng trabaho na pinasok niya sa Davao. Nawala na rin ang ningning sa kanyang mga mata na dati-rati ay paborito kong tanawin kapag tumitingin ako sa kanya. Bagaman andun pa rin ang ngiti niya, napansin kong hindi na yon umaabot sa kanyang tenga. Ate, ano nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Nag-aalala kong tanong kay ate Ella. Napabuntong hininga naman siya pagkatapos ay sumilay ang isang matamlay ng ngiti. Wala, napagod lang ako sa biyahe. Nakakahilo sa eroplano kanina. Masyadong maalog kaya kinabahan ako. Alam mo naman na takot ako sa matataas at gumagalaw, hindi ba? Tinis ko na nga lang kasi alam kong makakauwi naman ako rito sa atin para makita kayo nila nanay. Saad niya. Nakumbinsi ako bagaman andun pa rin ang lungkot dahil sa kalagayan ni ate. Nakita kong naramdaman niya ang pag-aalala ko kaya naman tinapik niya ako sa balikat upang mapanatag. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Aniya. Napaisip ako ng isasagot. Ayos lang naman ate, sagot ko. Meron ka na bang kaibigan sa klase nyo? Muling tanong niya. Yun nga, wala pa Bakit? Ewan, baka nahihirapan silang pakibagayan ako o siguro ako yung nahihirapan na pakisamahan sila. Magkaiba kasi ang ugali namin. Parang wala namang willing mag-adjust sa gusto ko, lalo't pare-pareho sila na mga trip gawin sa buhay. Kwento ko.
Ikaw talaga, sana mahanap mo na yung kaibigan mo. Yung magiging kasangga mo sa mga mahihirap na pagkakataon. Yung ipagtatanggol ka sa oras ng kagipitan at makakasama mo sa kasiyahan. Ang sabi pa ni Ate Ella. Napatangon na lamang ako bagaman hindi na ako umaasa na magkakaroon pa ng kaibigan. Besides ay masaya na rin naman ako at kontento sa buhay ko na walang kaibigan. Nga pala, nasa huling taon na ako ng elementarya nito at malapit na ring mag-high school. Papadudot, sinulit namin ni Ate Ella ang mga araw na magkasama kami bago siya bumalik sa Davao kasama ang tiyahing ko upang muling magtrabaho. Pansin ko na minamadali na siya ng mga magulang namin na umalis kesyo kailangan na raw nila ng pera. Sobra ko naawa kay ate dahil mukha na talaga siyang pagod at parang ninakawan ng kabataan. Dahil nga maagang pinagtrabaho ng aming magulang. Pero wala naman akong magagawa dahil mahirap lamang ang buhay namin at masasabi ko na malaki ang naitutulong ng pera na pinapadala ni ate sa pamilya namin, Papa Dudut. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang tumahimik na lamang. Mabilis na lumipas ang araw, sa bahay namin ay merong lumang cabinet kung saan ay mas matanda pa sa nanay ko. Naging tambakan na yon ng mga damit na galing sa relief operation kapag bumabagyo sa amin, Papa Dudut. Hindi kasi ugali ng mga magulang ko na magtapon ng mga damit kaya naman doon lang niya tinatambak. Pero luma na ang cabinet na yon. Nagawa sa kahoy at merong salamin na palaging pinupunasan ni Ate Ella kapag nasa bahay siya. Mabilis kasing kapitan ng alikabok. Palibas ay hindi pa maayos ang bahay at marami pang butas lalo na sa kisame. Papadudot, katapat lamang ng higaan ko ang naturang cabinet na palagi kong tinutulalaan kapag meron akong iniisip na malalim. Ganon kasi akong klase ng tao, tawag nga sa akin ng mga magulang ko tulala. Pero wala naman akong magagawa hanggang isang araw ay nakatulala ako sa cabinet ay bigla yung umalog. Napakurap ako ng ilang beses para masigurado na umaalog ba talaga yon o pinaglalaroan lamang ako ng aking paningin. Pinakiramdaman ko rin ang sahig kung umuuga pero wala naman, Papa Dudut. Agad akong kinabahan. Inakala kong namamalik mata lamang ako. Napatayo tuloy ako mula sa pagkakasalampak ko sa sahig at mabilis akong lumabas ng bahay namin. Papa Dudut, hindi lamang yon ang nangyari. May insidente na isang beses na bigla na lamang akong nalimpungatan nang may marinig akong boses mula doon. Hindi ko masabi kung lalaki o babae ang may-ari ng boses pero naintindihan ko naman ang sinasabi niya. Sa katunayan ay tinawag nito ang pangalan ko. Ang akala ko ay panaginip lamang at guni-guni ang nangyari pero nagkamali ako dahil muling naulit ang insidente ng pagtawag sa aking pangalan. Ang kataka-taka pa doon. Tila hindi naririnig nila nanay ang naturang boses dahil ako lamang ang partikular na tinatawag nito. Nay, ano po bang laman ng cabinet na yan? Tanong ko sa nanay ko. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre mga lumang damit. Nainis niyang saad. Ganyan ang nanay, masyadong mainit ang ulo. At mabilis magalit, kaunting tanong lamang ang tinanong ko. Kaya nga hindi ko na inulit na magtanong pa sa kanya, Papa Dudut. Sa halip ay inobserbahan ko na lamang ang nangyayari sa cabinet. Isang beses ay tinangka ko siyang hawakan at mabilis ko ring binawi ang aking kamay. Dahil pakiramdam ko ay napaso ako ng malamig nitong kahoy. Pagkatapos ay tinitigan ko yung mabuti. Sa totoo lang ay para akong sirang plaka na nakikipagtitigan sa cabinetry. Inaantay ko yung magsalita katulad ng paulit-ulit nitong pagtawag sa pangalan ko. Pero wala naman akong narinig na kahit na ano hanggang sa nanawa na lamang ako at plano ko na sanang talikuran ng naturang cabinet. Nang muli ako nitong tawagin. Tinawag niya ako sa pangalan ko, Papa Dudut, at agad na nagrego doon ang aking puso. Hindi ko alam kung tatakbo ako o ano, basta ang alam ko ay natuod ako sa aking kinatatayuan at nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan.
Nanindig din ang aking balahibo at ginusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, pero sa pagdaan ng mga araw ay kinasanayan ko na lamang ang pakikipag-usap sa akin ng cabinet. Hindi ako nagtangkang buksan yon pero lumalapit ako doon para kumustahin siya. Alam ko na nakakatawang isipin pero sumasagot ang naturang cabinet na para bang nakikipag-usap sa akin. Simula noon ay palagi ko nang kausap ang cabinet o ang elemento sa loob ng cabinet at tinatawag ko na yung kaibigan Papa Dudut. Malaki ang natulong sa akin ang kaibigan kong yun upang gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na sa mga panahon na wala akong malapitang kaibigan. At nakatulong din sa akin ang pakikipag-usap ko sa elementong nasa cabinet nung malayo na sa akin si Ate Ella. Ate Ella, may kaibigan ako. Masayang balita ko sa kanya nung isang beses na umuwi siya sa amin para magbakasyon. Natuwa naman si ate sa balita ko. Talaga? Sige nga, ipakilala mo sa akin, sabi niya. Kaso'y natigilan ako nung sinabi niya yon dahil paano ko ipapakilala sa kanya ang kaibigan ko sa cabinet. Napansin ni Ate Ella ang pananahimik ko at tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Sabi ko lang ay oo, tinuro ko ang cabinet at kinuwento sa kanya na mula doon ang kaibigan ko. Nung una ay natawa si Ate Ella at sinabihan ako na pinaglololo ko siya. Pero nakita niyang seryoso ang mukha ko at ang ibig sabihin ay hindi ako nag-iimbento ng kwento. Pinanindigan ko ang kaibigan ko ay nasa cabinet kaya hinayaan na lamang niya ako. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ng elemento sa cabinet hanggang sa isang araw ay umuwi na lamang ako na pinaalis na yon nila nanay sa bahay. Inaanay na raw kasi kaya naisipan nilang ipasunog. Ganon na lamang ang lungkot ko dahil sa nangyari, lalo't abuna ng abutan ko ang kaibigan kong cabinet. Noong nakita at narinig ni nanay na kinakausap ko yung abo ng sinunog na cabinet ay pinagkamala nila akong nasisiraan ng ulo. Simula noon ay bumalik ako sa pagiging tahimik, Papa Dudut, pero masasabi ko na malaki ang naitulong sa akin ng kaibigan ko sa cabinet upang maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Habang tumatanda ako ay napapaisip pa rin ako kung totoo ang nangyari na nagkaroon ako ng kaibigan sa cabinet o gawa-gawa lamang yon ng aking imahinasyon at isipan para protektahan ang aking sarili sa labis kong pag-iisa. Sa totoo lang, hindi ko alam ang kasagutan at kahit ngayon na matanda na ako'y umaasa pa rin ako na isa sa mga araw na ito ay maririnig ko ulit ang pagtawag sa akin ng kaibigan ko sa loob ng cabinet. Hanggang dito na lamang ang pagbabahagi ng aking istorya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin sa programa ninyo. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Arkin. Mahalaga na magkaroon tayo ng kaibigan na maasahan sa oras ng kagipitan. Ang pagkakaroon po ng mabuting kaibigan na maaakay din tayo tungo sa kabutihan ay isang pribilehiyo. Kung sakali mang hindi pa natin matagpuan ang ganong klase ng mga kaibigan, tayo na lamang ang manguna na maging mabuti at maasahang kaibigan. Deserve natin na magkaroon ng matatawag na kaibigan na magiging kasangga natin sa pagdaan ng hirap at ginhawa sa buhay na ito. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.